Itago niyo po ko sa pangalang Leo, 28 anyos. Isa rin po ako sa mga masugid ninyong tagapakinig. At heto, nahikayat din po akong ibahagi sa inyo ang istorya ng buhay ko, na sana kapulutan ito ng aral. Siya nga pala, nandito ako ngayon sa ibang bansa para maiwasan ang taong naging dahilan kung bakit ako nandito. At para malinaw sa inyo ang lahat-lahat, ganito nag-umpisa ang kwento ng buhay ko. Leo, balita ko, magkikipag-asawa na palang muli ang papa mo . Yan kasi ang usap-usapan sa tindahan ni Aling Miding. Alam mo naman yung mga tao dito sa atin. Magaling silang sumagap ng mga chismis. Narinig kong topic nila ang pamilya ninyo. Lalong-lalo na dun sa mapapangasawa ng papa mo. Maganda raw at sexy. Okay na sana . Natuwa pa nga ako noon nung pinuri nila. Kaya lang, bigla nilang binawi dahil ang sabi nila parang galing daw sa beer house. Dahil sa mga pananamit niya. Paano ba naman kasi? Parang kinulang lahat sa tela yung mga sinusuot niya. Kaya ganun na lang yung tingin ng mga tao sa kanya. Ang sambit ni Lando. Si Lando ang isa sa mga matalik kong kaibigan. Tumayo na ako at agad na kinuha ang towel. Pinunas ko yun sa mukha ko. Kakatapos lang nun ang laro namin sa basketball. Naglakad na ako at si Lando naman sumunod na siya. Ewan ko, Lando. Yan din ang sabi ni Papa sa akin. Alam mo, kung ako lang sanang masusunod, huwag muna sana. Magdadalawang taon pa lang kasing namaya pa si Mama. Tapos ngayon, may kapalit na siya. Tapos ganun pa, ang babaeng ipapalit niya. Parang naubusan ng babae. Ang galit na sambit ko. Leo, ang ibig bang sabihin yan? Totoo pala ang chismis. Sadyang ganun siguro yung mga lalaki. Hindi mabubuhay kapag walang babae sa kanilang buhay. Intindihin mo na lang. Mahirap naman kasing pigilan ang gusto niya. Lalo na, at bata pa ang papa mo. May pangangailangan din yun. Ang sambit ni Lando. Oo na, nandun na tayo. Sumasang-ayon ako sa sinabi mo. Totoo naman kasi, bata pa si Papa at malakas ang kanyang karisma. Naintindihan ko naman siya . Kaya hindi na ako nagsalita. Nung time na may kasama na siyang babaeng umuwi sa bahay. Hindi na rin ako namamalagi pa sa bahay. Ako kasi yung nahihiya sa ginagawa nila. Madalas silang magharutan. Na tila ba silang dalawa lang ang nasa bahay. Alam mo, naisip kong bumukod na ng tirahan. Ayaw ko kasing makisama sa kanila. Ganito palang pakiramdam kapag nag-iisang anak ka lang. Wala man lang akong karamay. Sa katunayan, Lando, naiinggit ako sa mga may kapatid dyan. Sana, may kapatid din ako. Kahit isa lang ang turan ko. Hay nako, Leo. Ang hirap talaga yung sitwasyon mong yan. Pero maganda yung naisip mo . Bumukod ka na ng tirahan para may privacy ka naman. Kahit wala kang kapatid. Nandito naman ako . Hindi kita pababayaan. Huwag mo sanang isipin na ibang tao ka sa akin. Sino pa ba ang magdadamayan? Kundi tayo din. Ang tura ni Lando. Masaya ako sa mga sinabi mo, Lando. Kahit papano,
Gumaan naman yung pakiramdam ko. Ang turay ko. Pagkatapos ang pag-uusap namin ni Lando, agad na akong dumiretso sa bahay. Pagbukas ko ng pintuan, napakatahimik sa loob. Ang pumasok agad sa isipan ko, walang tao. Hinubad ko ang jersey na suot ko. Boxer lang ang iniwan ko. Bitbit ko ang mga damit ko, pumasok na ako sa kwarto. Pero, bago pa ako makarating sa kwarto, napansin kong hindi nakasarado ang pintuan ng kwarto ni Papa. Tumigil ako sa paglalakad at sumilip ako doon. Dahan-dahan kong tinulak ang pinto. At dito ko nakita si Glenda, yung GF ni Papa. Abalang-abala sa pagkalikot kay Papa. Hindi ko maipaliwanag yung nararamdaman ko sa mga oras na yun. Hindi ko lubos maisip na yun ang bubungad sa aking paningin. Ang buong akala ko kasi, walang tao. Yun pala, nasa loob na sila ng kwarto. Hindi nila napansin na may ibang tao na nanonood na sa kanila. Sa kadahilan ng abalang-abala na silang dalawa. Kahit alam kong hindi maganda ang ginagawa kong pamboboso, nawiwili na rin ako sa panonood sa kanila. Maya-maya pa ay narinig ko na ang kakaibang ingay nilang dalawa. Hudyat na siguro yon para sa pag-abot nila sa kanilang gustong marating. Doon na lang ako nahimasmasay. Agad na akong umalis sa tapat ng kanilang pintuan. Pumasok na ako sa kwarto ko at agad kong nilock ang pinto. Napapaisip na ako dahil sa nakita kong yun. Sa nakita kong ginagawa ni Glenda sa aking ama. Hindi yun pangkaraniwang ginagawa ng babae sa isang lalaki. Nasabi ko ito dahil marami na rin ang mga babaeng dumaan sa buhay ko. Pero hindi nila kasing husay si Glenda. Namangha ako ng husto. At talagang napaisip ako. Kahit sinong lalaki, ganon ang pangarap niyang babae. Mula nung araw na natuklasan ko ang husay ni Glenda, palagi ko na itong palihim na sinusubaybayan. Halos lahat na lang ng kilos niya sa aming bahay, binabantayan ko. Hanggang sa natagpuan ko na lang ang sarili kong unti-unti na pala akong nagnanasa sa kanya. Oo, madalas ko na rin siyang busuhan. Lalong-lalo na kung alam kong nasa loob na siya ng banyo. Yung plano kong paglipat ng tirahan, hindi ko na tinuloy. Dahil pakiramdam ko, hindi ko naman kayang mawalay kay Glenda. Ewan ko nga ba. Bakit ganun na lang ang nararamdaman ko para sa kanya? Pagkatapos ang kasal nila Papa, kinausap ako ng aking ama. Leo, tapos na ang kasal namin ni Glenda. At napagkusunduan namin na ikaw na lang ang maghahatid at magsusundo sa kanya. Alam mo naman yung trabaho ko, di ba? Hindi na kasi gaya ng dati. Noon, nagagawa ko pa yan. Pero ngayon, wala na. Once a week na lang akong makakauwi. Malaki ang tiwala ko sa iyo, anak. Kaya ikaw munang bahala sa kanya. Bale, pangalawang ina mo na siya. Dahil tapos ng kasal namin. Nagkakaintindihan ba tayo? Leo, ang sambit ng aking ama. Pa, hindi naman sa nakikialam ako pero pwede naman siyang maghanap ng ibang trabaho, di ba? Hindi yung panggabi pa. Pasok niya 6:00 ng hapon. Ang uwi naman niya 3:00 ng madaling araw. Pa, nasa kasarapan pa ng tulog ko nun eh. Ang sagot ko naman. Leo, kung hindi ka naman pala available, hayaan mo na. Ako na lang ang bahala. Di bale,
Malaki na ako. Kayang-kaya ko nang maghanap ng magsusundo at maghatid sa akin. Mag-aabang na lang ako. Sige na, Han. Mukhang hindi naman papayag ang anak mo. Di bali na lang ang tulad ni Glenda. Glenda, hindi naman sa ayaw ko. Sige na nga, kalimutan mo na yung mga sinabi ko. Pipilitin ko na lang na idilat ang mga mata ko para wala na kayong masabi. Ayaw ko naman kasing magalit or magtampo si Papa. Sa sinabi kong yan, nagulat ako sa mahigpit na yakap ni Glenda. Pinisil pa niya ang magkabilang pisngi ko. Sabay sabing, Leo, maraming salamat ha. Thank you. Ang masayang sambit ni Glenda. Ay, salamat naman at pumayag ka rin, Leo. Sige na, mukhang kayang-kaya niyo naman. Kayo na ang bahala dito. Pupunta ako sa bahay ni Paring Kalo. May biyahe na kami mamayang gabi. Umalis na nga si Papa at naiwan kami ni Glenda. Sa pag-alis ng aking ama, mas lalo pa akong nabigyan ng pagkakataon para sa pangalawang asawa niya. Malaya kong nagagawa ang maling pantasya sa pangalawang asawa ni Papa. Pagsapit ng hapon, gaya ng sinabi ni Glenda, ako na nga ang naghatid sa kanya. At sinusundo ko na rin siya ng madaling araw. Ganito ang senaryo ng buhay ko. Hatid sundo ng babaeng lihim kong kinahibangan. Ang alam ko noon, hanggang imahinasyon ko na lang siya. Laking gulat ko. Nung nagkatotoo ang lahat. Kakarating lang namin noon, gaya ng dati kong ginagawa. Magkakape muna ako. Hindi na kasi ako makatulog noon. Kaya nakagawian ko na lang ang higop ng kape. Nasa sala ako noon habang ine-enjoy ko ang paghigop sa mainit na kape. Nung lumapit si Glenda, may iniabot siyang pera. Oh, Leo, para sa'yo to. Nakarami ako kanina. Oh, kunin mo na. Ang wika niya. Sus, wag na. Sa'yo na yan. Mag-ipon ka para makalis ka na doon. Hindi kasi maganda yung trabaho mo. Maghanap ka ng ibang trabaho. Ang sagot ko naman. Dahil hindi ko kinuha ang perang binibigay ni Glenda, hinawakan niya ang kamay ko at pilit niyang binibigay sa akin yun. Glenda, hindi ko kailangan ng pera. Ang sambit ko. Ano? Hindi mo kailangan ng pera? Aba naman, Leo. First time ko yatang marinig yan ah. At first time ko makakita ng taong ayaw sa pera. Kung ayaw mo ng pera, ano palang gusto mo? Ang sabi naman niya. Anong gusto ko? Bakit mo naman tinatanong yan? Bakit? Kaya mo bang ibigay yung gusto ko? Naku, Glenda, huwag ka nang magtanong. Sige na, iwan mo na ako dito. Uubusin ko lang tong kape ko. Ang wika ko. Leo, parang na-challenge ako ah. Kung sabihin kong kaya kong ibigay ang gusto mo, sasabihin mo ba sa akin kung ano talaga yung gusto mo? Ayaw ko ng mahabang pasakalya, Glenda. Ikaw ang gusto ko. Alam mo, naiinggit ako sa ama ko. Kung sino pa yung may edad na, siya pa yung nakahanap ng magaling na babae. Bakit mo naman nagustuhan ng papa ko? Anong pinakain niya sa'yo? Ginayuma ka ba niya? Bakit siya pa? At bakit hindi man lang pinagtagpo ang ating landas? Bakit ngayon lang, Glenda? Ang saad ko naman.
Nung mga sandaling yun, hindi ko na napigilan pa ang sarili ko dahil sa kakulitan ni Glenda. Inamin ko na kay Glenda ang nararamdaman ko. Nahirapan na kasi akong magpanggap, lalo na at dalawa lang naman kami sa bahay. Leo, anong nangyayari sa'yo? Para kang sabog sa bato ah. Para kang lasing. Bakit? Nakakalasing na ba yung kape mo? Ang mabuti pa, itong perang ito, itatago ko na ha. Ayaw mo naman kasi. Sige na, papasok na ako sa kwarto ha. Inaantok na kasi ako. Gusto ko nang matulog. Ang tatawang sambit ito. Wala na akong alam na sasabihin pa dahil nasabi ko na lahat sa kanya. Tumayo ako at agad na niyapos si Glenda. Hindi na siya nagpumiglas pa. Lalo pang lumakas ang loob kong gawin yon nung nakahawak na rin siya. Hindi na ako nag-aksaya ng oras nung ramdam kong bumibigay na ang pangalawang asawa ni Papa. Agad ko nang ginawa ang isang bagay na mahigpit na pinagbabawal sa mga hindi magkarelasyon o yung mga legal na nagsasama. Oo, nung gabing yun, nagtapat ako kay Glenda. Bumigay na rin siya. Hindi ko may paliwanag yung saya na aking nararamdaman. Gusto ko siyang itanan para pag-aari ko na siya. Para sa akin na lang siya. Pero, alam kong hindi rin ako magiging masaya dahil pag-aari siya ng aking ama. At mula nung may namagitan sa amin, naglaan na siya ng oras para sa akin. At may schedule na rin kami. Lalo na pag alam niyang uuwi ang aking ama. Magaling magtago ng sekreto si Glenda. Magaling magkunwari. Magaling magpanggap. Sa kabila ng ginagawa namin ni Glenda, nakaramdam ako ng konsensya. Oo, may natitira pa ako niyan. Paano ba naman kasi? Mabait si Papa. Hindi niya deserve yung ginagawa kong pagdumi sa kanyang ulo. Alam kong malaking gulo pag malaman niyang ginagawa namin. Pero, bago pa sumabog ang isang lihim, inunahan ko na. Nag-apply ako ng trabaho sa ibang bansa. At dahil may natapos naman ako, madali lang ako natanggap. Nagulat si Papa at si Glenda nung sinabi kong flight ko na papuntang Korea. Hindi maitago ang lungkot ni Glenda. Gustong gusto niya akong pigilan pero hindi naman niya yun magagawa. Ayaw din niyang makalata ang aking ama. Pinilit ko rin ang sarili kong iwasan na lang ito. Ayaw ko nang makipag-usap pa sa kanya. Baka kasi makahalata si Papa. Ayaw ko rin siyang masaktan. Nag-flight nga ako na hindi ko na kinausap pa si Glenda. Sa ngayon, nandito pa rin ako sa Korea. Bagamat may GF na rin at malapit na rin ang aming pag-iisang dibdib. Pero hindi ko alam kung bakit hinahanap-hanap ko pa rin si Glenda. Si Glenda na pangalawang asawa ng aking ama. Gusto kong makalimutan siya ng tuluyan. Pero sa tuwing sasapit na ang tahimik na gabi, palagi ko na lang siyang naalala. Lalo na yung mga ginagawa niya sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan siya manatili sa isip ko. Ang alam ko nga nun, makakalimutan ko na siya. Hindi naman pala. Dahil lalo lang niyang ginugulo ang isip ko. Sa katunayan, gustong gusto kong magbakasyon para makasama ko naman sana si Papa. Kaya lang, si Glenda ang iniisip ko. Ayaw ko na kasing magkasala pa. Gusto ko na siyang iwasan at sana dumating na yung araw na makalimutan ko na siya ng tuluyan.
At dito ka na po winawakasan ang istorya ng buhay ko. Lubos na gumagalang at nagpapasalamat, Leo ng Quezon Province.